So, ayan. Okay na. Si Sony 65 inches Android TV. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Welcome back sa ating channel. So, ito yung gagawin natin. Isang Sony 65 inches Android TV. So, yung problema nito ay no power. So, yung kanyang model number KD-65X7500D. So, ano to? Nasira pa to nung tag-ulan. Nakasaksak daw, and then kumidlat. Ayun, nawalan na siya ng indicator. Nawalan na siya ng power. So, pag ganito, check natin yung kanyang standby voltage na 3.5 volts. Madalas yung mga ganitong model, nasisira yung kanyang rectifier diode ng 3.5 volts. So, check natin ngayon. So, ayan. Turn natin i-plug in. 0 voltage yung nasukat natin. So, tatanggalin natin ngayon yung connector na papunta sa kanyang mainboard para ma-isolate natin. Tapos, check ulit natin kung wala pa ring standby 3.5 volts. Pag nagkaroon, ibig sabihin dun sa mainboard yung may problema. So, ayun. 3.49 volts yung ano natin na sukat natin. So 3.5 volts na yon. So matik sa mainboard yung may problema, sa mainboard yung problema. So ito bali inuwi ko siya para masubukan ko kung maayos pa. Pero ang totoo nito, na order ko na yung kanyang board. So papalitan natin ng yung kanyang mismong mainboard. Pero try ko lang ayusin, baka sakaling maayos natin. Pero yung mga ganito na nakidlatan, kung minsan maayos man natin, kalaunan ay magkakaroon na naman yung panibagong problema. So mas maganda palitan na lang natin. Pero dito trinay ko muna, baka sakaling maayos pa. So, after nating i-check yan, kung bakit nawawala yung kanyang standby 3.5 volts kapag naka-connect dun sa kanyang power supply, shorted yung kanyang 3.5 volts line. So, yung na-check ko dyan na problema niya ay yung IC na malapit dun sa kanyang mga audio video port HDMI at saka yung kanyang HDMI port, doon yung yung IC na yon yung shorted. Pero dito sinubukan ko pa ring i-short killer. So bali sinuplayan ko lang yan ng 3.4 volts. Tapos ayan, meron siyang 1.59 milliampere na current na naka-standby siya. So medyo mataas na yan. Kung naka-standby yan, dapat ang ano lang yan, ang current niya is wala pang ano yan, wala pang 100 or minsan wala pa yung 50. Kapag naka-standby lang siya, hindi pa siya nag-oscillate. So sinubukan ko yung ano yan, taasan ng konti yung kanyang ampere. So nasa 8 ampere, pero wala pa rin. So hindi pa rin matanggal yung kanyang pagkaka-short dun sa kanyang 3.5 volts line. So pag ganito, wala na to mga bro, change word na talaga. So ayan, after ng ilang araw, dumating na yung order natin na board. At ito na yung ilalagay natin. So same ano din yung
Ipapalit natin dito, same board din. Para ano na siya, para plug and play na. Pero kung ano siya, kung hindi man siya, or kung mag-blink pa siya, so kailangan pa natin itong i-program or software update. So meron naman tayo para sa model na to. So subukan natin. Bali na ka-install na yung pinalit natin na mainboard. Check muna natin yung kanyang voltahe. Okay, check natin yung 3.5 volts and 3.49 at hindi na bumagsak. Okay. Yun na si 12 volts. So, okay. Bali gumana na siya mga bro. So, check lang natin yung kanyang display. Ayun na. Si Android. So, hindi na natin kailangan mag software update dito. So, sak na sak yung kanyang mainboard. So, tuwang-tuwa yung may-ari nung nakita niya na nagka-display yung kanyang TV. So after ilang buwan na paghahanap niya ng technician at eksakto naman na na-recommenda tayo may bro Gilbert Buado. So shout out ulit bro. So bali dun sa mga bago pa sa ating channel, please like, share and subscribe at mag-upload pa tayo ng repair na makakatulong sa inyong pagre-repair, lalo na sa mga baguhan pa. So yung mga master, so hindi na kailangang panoorin mga video natin dahil sigurado na mas magaling pa sila. So ayan na si Sony 65 inches 100 TV. Shout out pala Sir Daunting ng Carlatan, San Fernando, La Union. So maraming salamat po sa pagpapagawa ng Sony 65 inches 100 TV. Bali, meron pa daw kasama ito mga bro na ipagagawa yung 32 inches na kasabay nito na nakidlatan. Bali, ipo-pull out daw niya doon sa pinagpagawan niya dahil hindi nila may hanapan ng board dahil nga yun daw yung nasira, nakidlatan din. So malamang yun nga. Kaya ayun, yun yung susunod nating gagawin. So ayan, bali konting setup na lang ito sa ating ginawang TV at okay na. So doon sa mga customer natin na mahilig din mag DIY, kapag pinapanood natin yung mga ganitong tutorial, parang ang dali-dali lang mag-repair. Pero ang totoo, pag kayo na sa harap nyo na yung unit, mahirap po. Yung iba nga nasisira nila lalo yung kanilang TV, kagaya na lang nung isang customer nung nakaraan, Samsung 70 inches, napunit niya yung kanyang mga source scope. So ayun, wala na. Sabi ko bili na lang ng bagong TV dahil napaka mahal ng LCD panel 70 inches. So ayun, kung nagustuhan nyo yung ating video, paki-like naman dyan, paki-share sa iba para makatulong
at pa-subscribe man na din kung di pa kayo nakapag-subscribe. Okay, hanggang dito na lang at maraming salamat. I'm walking alone.